Samantala, hindi dumalo ang kontratistang si Sara Diskaya sa unang pagdinig ng Kamara ukol sa maanumalyang flood control projects. Ipag-uutos naman ng komite na ilantad ng mga mambabatas kung may kaugnayan ba sila sa mga kontratista ng gobyerno na maaaring maging conflict of interest sa investigasyon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Mr. Chair, I move to adjourn. To proceed, we'll have to get all closure, and we cannot do that today. Unang ratsyada pa lang ng pagdinig ng tatlong komite ng House of Representatives ukol sa maanumalyang flood control projects ng DPWH ay may motion agad ang ilang mambabatas. Hiling ni Akbayan Representative Chel Jokno. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash and that no members of the three committees conducting this investigation have a conflict of interest. Ayon kay Jokno, 67 kongresista ang may-ari o kamag-anak ng may-ari ng construction companies na may kontrata sa DPWH batay sa records noong taong 2022. Kaya ang motion ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. Saka siguro po, pwede natin pakiusapan na huwag na sila mag-participate yung mga may interest sa government contracts para sa maging credible naman po itong ating proceedings. Nadagdagan pa ang init ng pagdinig matapos hindi sumipot ang mga contractors na inimbitahan ng komite, kabilang si Sara Diskaya ng St. Gerard Construction Corporation. 8 contractors are not present today. 8 out of the 16 invited. Is that correct? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I move that we issue a subpoena to those contractors who did not attend in today's scheduled hearing. Present din ang nagbitiw na kalihim ng DPWH na si Manuel Bunoan sa kanyang pahayag ukol sa mga anomalya sa mga flood control projects. I can shout, hindi po ako involved. Inatasan naman ng mga kongresistang miyembro ng Tri-Committee na magsumite ng disclosure statement sa loob ng 5 araw para ihayag na wala silang conflict of interest sa investigasyon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.